Praise the Lord, purihin po ang pangalan ng ating dakilang makapangyarihan Diyos na ating pinaglilingkuran. Mapagpalang umaga po, Pastor Bobby Librado, Pastor Cynthia, Pastor Joel at sa lahat ng ating mga kapastoran na ating kasama po ngayon sa platform na ito. Isang mapagpalang umaga rin po sa lahat ng mga saints na kasama po natin sa bawat iba't ibang sulok ng bawat ibang bansa. Amen. Binabati po ko po kayo na isang magandang umaga, tanghali, hapon at gabi at araw sa harapan po ng Panginoon. Sumaatin po ang lahat ng biyaya ng ating Panginoon. Amen. Isang malaking pribileyo na muli po ay makapagbahagi ng salita po ng ating Panginoon. Ang sabi po ng salita ng Panginoon, Ephesians chapter 3 verse 20 to 21, Now unto Him that is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think, according to the power that worketh in us, unto Him be glory in the church by Christ Jesus throughout all ages, world without end. Amen. Sumatin po lahat ang kapurihan ng Panginoon. Tunay po na kung saan ay nung binabasa pa lang natin ang salita ng Diyos. Amen. Naramdaman na po natin ang pagpapala sapagkat ang sabi ng Panginoon, mapalad ang bumabasa at nakikinig at sumusunod sa mga hulang ito sapagkat ang panahon ay malapit na. Sa umagang ito, kapatid, ay dalhin ko kay salita ng Panginoon. Amen. Sa salita na ko saan ay giving unto God all the glory. Ating ipagkaloob, ating ibalik ang lahat ng kaluwalhatian sa ating Panginoon. Tunay po sa ating buhay, everything in creation exists for the glory of God, including you and me, na kung saan ay whatever we do, ginagawa po natin ito para po sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. Kaya tayo po'y nangangaral, nagbabahagi ng salita ng Panginoon, ng kanyang ebanghelyo ay para po maluwalhati ang ating Panginoon. Sinusunod natin ang salita ng Diyos, amen, para po sa kaluwalhatian na kaya po nating ibalik sa Panginoon. Tayo po ay nagpapasakop doon sa mga tao na namumuno sa atin, na bagamat minsan ay nararanasan po natin, amen, na kung saan sa ating buhay para tayong hindi worthy, pero lagi natin tandaan, kapatid, amen, ginawa tayong karapat-dapat ng Diyos na kanyang tinawag para po ibalik ang kaluwalhatian sa ating Panginoon. We endured suffering and persecution for the glory of God. Pero makapait sa ating buhay, wag nating baliwalain natin. Kumbaga, wag nating isawalang bahala. Yung mga bagay na ito na kung saan ay dapat po maibalik po natin sa Diyos. Amen. Ang talagang original design ng Panginoon sa kanyang mga tao, sa iyo, sa akin, ay ma-reflect ang kaluwalhatian ng Panginoon to multiply and fill the earth with His glory, na kung saan ang design na ito, mapid, ay nawala sapagkat ang mga tao po, amen, ay humahanap ng kanilang mga sariling kaluwalhatian na kung saan ay mapuri mo lang siya, mapid, instead na maibalik ang kapurihan sa Panginoon ay kanila po itong inaangkin, mapid. Sa ating buhay ay masasabi ko, kapatid, sa ating paglilingkod sa Panginoon, mahalaga po na maunawaan natin na ang kaluwalhatian ng Diyos ay dapat pong ibalik natin. Lahat ng ginagawa po niya, mapid, ay maibalik ang kapurihan para po sa Kanya. Siya po ay ma-acknowledge, mapid. Sa ating buhay, bakit nga ba mahalaga ang ibalik sa Diyos ang kaluwalhatian? Sa ating buhay, ito po ay ating response na kung saan sa biyaya ng Panginoon, we give Him glory as a way of showing appreciation for His immense love, mercy, and sacrifices sa pamagitan po ng ating Panginoong Hesukristo. We cannot repay what He has done, but we can give Him the glory He deserves. Amen. Hindi man natin mabayaran ang lahat ng ginawa ng Panginoon. Hindi man natin ito masuklian, pero karapat dapat pa rin itaas ang pangalan ng ating Panginoon. It leads to a purpose life na kung saan ang pagbibigay ng kaluwalhatian sa Panginoon, ito yung susi ng ating pamuhay na kung saan ay magkaroon ng layunin na kung saan tayo po ay gumagalaw
tayo po'y gumagawa dahil po sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. Ito po ay nagre-reflect, ito po ay nagpapakita ng glory ng Diyos maging sa ibang tao kapatid. Sa ating buhay, when we give God the glory, we share His awesome power and qualities with the Word. Our action become a testament to who God is and the hope He offers. Amen. Sa ating buhay kapatid, tayo po ay instrumento ng Lord na kung saan nakikita po nila, amen, yung kaluwalhatian ng Panginoon sa atin. Kumbaga, alam nila yung ating buhay, alam nila yung ating pagkatao, na minsan tayo po ay isang basura lang sa harapan ng Panginoon, pero tayo po ay nagbago nung tayo po ay pinulot ng ating Panginoon, hinugasan at nilinis ng ating Panginoon, at nakita po nila yung transformation na kung saan nagre-reflect ang glory ng ating Panginoon. Naalala niyo po ba yung nangyari po doon kay Moises doon sa Mount Sinai? Ang sabi niya, Panginoon, show me thy glory. Amen. Kung titingnan po natin isang magandang kahilingan na kung saan ay makita natin ang kaluwalhatian ng Panginoon. Pero sa ating buhay talaga kapatid, hindi po natin ito kayang makita sapagkat ang sino mang makakita sa Panginoon ay hindi po siya nagkakaroon ng buhay, siya po ay mamamatay. Kaya sabi ng Panginoon, ako'y dadaan sa iyo. Amen. At sabi ng Panginoon, amen, habang dumaraan ang Panginoon sa gilid po ni Moises, amen, ay talaga mapagpapalagay yung glory ng Diyos ay naramdaman po ni Moises. At the same time na siya po ay bumaba doon sa tinatawag na Mount Sinai, ang taong bayan po ay hindi po talaga makatingin kay Moises ng diretsuhan sapagkat ang nakikita po nila yung matinding liwanag na nagmumula doon sa mukha ni Moises na kung saan nagre-reflect po yung glory ng ating Panginoon. Sa ating buhay makapit, kaya nga sabi ng ating Panginoon makapit, now to Him who is able to do immeasurably more than all we ask or imagine according to His power that is at work within us. To Him be glory in the church and in Christ Jesus throughout all generation forever and ever. Gusto ng Panginoon na makita po yung tinatawag na kaluwalhatian po niya sa atin. Hindi lang ngayon kundi doon sa bawat legacy na ating iiwanan kapatid ay makita po, maramdaman ng tao yung power ng ating Panginoon. Ito ay nagde-demonstrate ng God's power na kung saan ay marami po ang nagagawa ng Panginoon sa atin kung tayo po ay hihiling sa ating Panginoon maging ang ating pangkaraniwang kaisipan, amen, yung ating pag-iisip, amen. Hindi natin kayang maarok, hindi po natin kayang masayod ang lalim ng tinatawag na salita po ng ating Panginoon. Ito po ay isang kapangyarihan na kung saan makikita po natin na ang Espiritu ng Diyos ay gumagawa sa atin na kung saan ang ultimate purpose ng ating Panginoon ay mabigyan ng kaluwalhatian ang Panginoon sa loob ng Iglesia ng Panginoon sa pamagitan po ng ating Panginoong Hesukristo na kung saan ay makita po yung biyaya ng ating Panginoon. To give God's glory is simply to give Him the honor and the praise and the worship that His reputation demands. There is no way we can make God any more glorious than He is already is. But we can do is to hold Him in the highest regard, giving Him, amen, yung ating mataas na papuri at pagsamba sa Kanya lang po natin ibigay, amen. Sapagkat ang ating Panginoong Hesukristo, siya po, amen, yung tinapay ng ating kabuhayan, siya po ang Panginoon ng mga Panginoon, Hari ng mga hari, siya po yung ating mabuting pastor, siya po yung ating Messiah, siya po yung banal na Diyos na ating pinaglilingkuran, siya po yung ating tagapagligtas, siya po yung ating manunubos, siya po ang salita na kung saan ating naririnig ngayon na kung saan ay umiikot, kumikilos at nabubuhay po sa ating mga kapatid. He is a wonderful Counselor, mighty God,
Everlasting Father, mga kapatid. Siya rin po yung dakilang tagapayo ng ating buhay, kapatid. Kaya nga sa ating buhay, ang sabi nga po ng salita ng ating Panginoon, malinaw na malinaw, mga kapatid. Therefore, God has highly exalted Him and bestow on Him the name that is above every name, so that at the name of Jesus, every knee should bow in heaven and on earth and under the earth, and every tongue confess that Jesus Christ is Lord. Kaya nga sa ating buhay, kapatid, amen, sa Panginoong Hesus natin, ilagak lahat, ibigay ang mataas na kapurihan na maibabalik po natin sa ating dakilang Diyos. Amen. Walang iba kundi ang ating Panginoon. Kaya nga sabi po ng awit na Holy forever, mga kapatid. Sabi niya, mga kapatid, your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stand above them all. At sabi doon, all thrones and dominions, all power and position, mga kapatid. Amen. Ay nandoon talaga sa pangalan po ng ating Panginoon. Napakasarap isipin, kapatid, yung pangalang Hesus Kristo ay ating ibinihis nung tayo po ay nabautismo sa kanyang pangalan. Kaya nga, yung reflection na kung saan ay sinasabi ng ating Panginoon, kinakailangan ito po ay magliwanag sa atin, kapatid. Sa ating buhay, mga kapatid, ang sabi nga ni David, ay ganito, mga kapatid, give unto the Lord the glory due unto His name, bring an offering and come before Him, worship the Lord in the beauty of holiness. Sabi nga ni David, inyong ibigay sa Panginoon ang kaluwalhatian marapat sa kanyang pangalan. Amen. Sa ating buhay, kapatid, nararapat po talaga na ibigay po natin ang mataas na kapurihan, kaluwalhatian sa Panginoon, na sabi nga ni David, amen, declare His glory among the nation, His marvelous work among all the people. At sabi ni David, mga kapatid, Psalms 100:4-5, enter His gate with thanksgiving and His court with praise. Give thanks to Him and praise His name. Kaya kinakailangan talaga, kapatid, amen, sa ating buhay, huwag nating ipagdamot, huwag nating ipagkait, amen, every time na tayo po ay papasok sa pintuan ng iglesia ng Panginoon, ay hindi mawala sa atin yung pasalamat, na kung saan yung ating pagpupuri, amen, at pagsamba, ibigay po natin sa dakilang Panginoon. Hindi lang naman sa loob ng church, amen, natin kaya ibigay lahat ng yan kundi sa bawat panahon na tayo po'y nabubuhay, amen, sa loob at labas ng iglesia, amen, ipakita natin ang kaluwalhatian ng ating Panginoon. Kaya nga sabi po ni Pablo, work willingly at whatever you do, as though you were working for the Lord rather than for people. Remember that the Lord will give you an inheritance as your reward, and that the master you are serving is Christ. Sa ating buhay, kapatid, amen, magpusa tayo. Kumbaga sa ating buhay, bukal sa ating mga puso ang lahat ng ating ginagawa, na ang ating ginagawang ito ay para sa ating Panginoon. Hindi tayo nagbibigay ng tinatawag na paglilingkod para tayo po ay maging kalugod-lugod sa tao, kundi ang gusto po natin ay maging kalugod-lugod tayo sa pagharap sa ating Panginoon. Kaya sabi po ni Pablo, for everything comes from Him and exists by His power and is intended for His glory. All glory to Him forever. Amen. Kaya nga lahat ng bagay, kapatid, na kung saan ay dumarating, amen, ito po ay ginawa ng ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Kaya nararapat talaga ibigay natin ang kaluwalhatian, ang mataas na kapurihan sa ating Panginoon, na kung saan sabi nga, amen, na Panginoon, you are the light of the world, like a city on a hilltop that cannot be hidden. No one lights a lamp and then put it under a basket. Instead, a lamp is placed on a stand where it gives light to everyone in the house. In the same way, let your good deeds shine out for all to see, so that everyone will praise you, Heavenly Father. Yung ating ginagawa, kapatid, amen, hindi sa atin, amen, dapat makredit. Lahat ng mga bagay na kung saan ay ginagawa natin, pinagkatiwala lang po ito sa atin ng Panginoon,
na kung saan dapat talaga, amen, sa ating buhay, amen, matutunan natin na lagi tayo magpagamit sa Panginoon. Tayo po ay magliwanag sa salibutan ito na kung saan ay mag-reflect ang kabutihan ng ating Panginoon. Kaya nga sabi po na Revelation chapter 4 verse 11, "You are worthy, O Lord, our God, to receive glory." Amen. Tunay po na ang Panginoong Diyos, amen, ang karapat-dapat lang na tumanggap ng kaluwalhatian at karangalan at kapangyarihan. For you created all things, they exist because you created what you please. Sabi ng 2 Corinthians chapter 3 verse 18, "So all of us who have had the veil removed can see and reflect the glory of the Lord, and the Lord who is the Spirit make us more and more like Him as we change into His glorious image." Kaya napakalaga po na maunawaan po natin, amen, na yung ating paggalaw, ating pagsasagawa ng mga salita ng Panginoon, nagre-reflect po ng glory ng ating Panginoon. Kaya nga, every time naharap ka sa salamin, makikita mo yung transformation na ginawa ng Panginoon. Malayong malayo doon sa larawan mo. Sino po ba dito na kung saan ay may mga lumang baol na kung saan ay nandoon ang kanilang mga larawan na kung saan makikita natin ang layo na nangyari, narating natin. At the same time, kung i-compare mo ang iyong sarili noon sa ngayon, malaki na po ang pinagbago natin sapagkat tunay na reflection ng Diyos ay sumasagana po sa ating kabayan. Kaya sa ating buhay kabayan, amen, sa pamamagitan ng ating salita at pagsamba, purihin natin ang Panginoon, gamitin natin ang ating mga labi para papurihan ang ating Panginoon. Tayo po'y magsalita ng mga magagandang bagay na ginawa ng ating Panginoon na maipakita natin lahat ng mga bagay na mayroon tayo. Amen. Mga bagay na kung saan ay nagkaroon ng pagbabago sa ating buhay. Amen. Ang Diyos ang gumawa ng kaparaanan. Every time na tayo po'y nananalangin sa Kanya, amen, i-demonstrate natin ang kahalagahan ng ating relasyon sa ating Panginoon at hindi dapat mawala sa atin. Amen. Give thanks for His blessing. Bagamat sabihin natin, maliit man o malaki, ay ipakita natin na kung saan ma-recognize natin na walang ibang nagbigay nito kundi ang ating Panginoon. Kaya kung titignan natin, ang nangyari po kay Paul and Silas, amen, grabe, nakulong sila dahil po sa pangaral ng salita ng Panginoon. Pinangangaral nila si Jesus, siya yung Diyos na pinaglilingkuran, at the same time, yung nakasentro yung kanilang testimony, kanilang pangaral po, walang iba kundi sa pangalan ng Panginoon. Amen. Sa ating buhay, sila po ay nakulong. Amen. Instead, amen, na kung saan sa kanilang buhay, sila po ay magtampo o magmarakolyo paid. Si Paul and Silas, no, sila po ay nandoon sa kulungan. Amen. Nagawa pa rin po nilang sambahin ang ating Panginoon. Worship is not about your circumstances. It's all about who is God sa ating buhay. Amen. Kaya nga sa ating paglilingkod sa Panginoon, sabi nga po ni Pablo, "So whether you eat or drink or whatever you do, do it for the glory of God." Kaya nga sabi rin ni Pablo, "Whatever you do, work at eat with all your heart, as working for the Lord, not for human master." At sabi niya mapahid, sabi ni Pedro, "If anyone speak, they should do so as one who speak the very words of God. If anyone serve, they should do with the strength God provides, so that in all things God may be praised through Jesus Christ." Amen. Sa ating buhay, amen, ibalik po natin. Every time na tayo po ay gumagawa sa Panginoon, ibalik po natin ang mataas na kaluwalhatian sa ating Panginoon. When we testify His goodness, give unto God all the glory alone. Amen. At sa ating buhay, when we singing praises and worship to God, ibigay natin ang mataas na kapurihan, kaluwalhatian sa ating Panginoon. Tunay po sa ating buhay. Amen. Ito yung madalas na pitfall ng mga tao, kapatid. Pag sila po'y nagte-testify, pag sila po'y nangangaral, at
na maraming nabe-bless. Amen. Dahil sa ganda ng kanilang awit. Amen. Minsan pag pinupuri ng tao, kapatid, sabi nila kapatid, amen, salamat. Sa ating buhay kapatid, hindi dapat ganon kapatid. Amen. Ang dapat ibigay po natin, ang Diyos ang nagbigay ng mataas na kalagayan sa ating buhay na kung saan yung kakayanan natin. Amen. Kaya tayo po'y nangangaral, kaya tayo po'y umaawit, kaya tayo nagpapagamit sa Panginoon, hindi sa ganang ating kakayanan. Amen. Kundi ito po ay sa kalakasan at kalooban ng ating Panginoon. Kaya nga sa ating buhay kapatid, amen, pag pinuri lahat ng iyong pangaral, ang iyong pag-awit, amen, sabihin mo, to God be all the highest glory. Hindi ikaw yung maitaas, kundi ang tanging Diyos ang maitaas natin, mga kapatid. If God did mightily use you, always give unto God all the glory. Habang ginagamit ka, patuloy kang ginagamit ng Lord sa kanyang ubasan, magpakumbaba tayo, patuloy tayo magpagamit sa Panginoon, at the same time, ibigay po natin ang mataas na kapurihan sa ating Panginoon. Ganyan ang ginawa ni David mula doon sa pagiging shepherd boy hanggang siya po makapait ay naging mighty warriors, amen, sa harapan po ng tao, kapait. At the same time, nung siya po'y iniluklok ng Panginoon bilang kapalit na hari po ng Israel, kapalit na hari ni Haring Saul sa bayan ng Israel, kapait, minintain ni David, na kung sasabi niya, kapait, David behaved himself in the presence of the Lord. Kaya nga sa ating buhay, kapatid, amen, sa ating paglilingkod sa Panginoon, huwag nating kalimutan, kapatid, amen, giving unto God all the glory, na kung saan ay dapat po matanggap ng ating dakilang Panginoon. Kaya lahat na accomplishment natin, kapatid, hindi iyan sa iyo. Amen. Lahat ng mga tagumpay na nangyari sa iyo, hindi yan sa iyo, kapatid. Ito po ay pinagkatiwala lang ng Panginoon, at dapat mong i-acknowledge na sa likuran ng lahat ng mga bagay na ito, amen, ang Panginoon ang siyang gumagawa, kumikilos, nagpapakita ng biyaya, habag, pagpapala sa ating buhay para tayo po ay magamit. Kaya lagi natin ibalik, amen, always give unto God all the highest glory, na kung saan ay nararapat na ibigay po natin sa harapan po ng ating Panginoon. Sumaatin lahat ang biyaya po ng ating dakilang Diyos.